Meron ditong energy na gustong mag-relax pero hindi magawa yun. Ba't busy ba siya? Dahil ba kailangan na gawin 'no, yung wala ka ng time para umupo, huminga 'no, or magkape man lang sa sobrang dami mong ginagawa. But I think this is imprisonment of the mind, the Eight of Swords. This is more likely sa kanyang isip 'no, magulo, di alam ang gagawin. Let us see. Just take only what resonates. Maraming salamat, Archangel Michael, guardian angels of collective, and even their ancestors. Important details and informations related to this, please. This person, the vibe that I'm picking from here is that di naman siya ganun kalayo sa'yo sa distansya. Pero parang hirap na hirap siya ritong makalapit sa'yo. Well, or bakit? Oh, parang lahat gustong tumalon. Let us see. Oh, tower center or core of the reading. Three of Swords, Four of Swords. Empress, Hierophant, Five of Swords. Bottom of the deck we have the Justice energy. Yung Justice ay tower nandito din, ha? Two of Swords in the Hermit. Okay, wow. Oh, with a very strong Five of Coins energy and Ace of Swords, no? This person here ay pinagtatanong-tanong niya kayo rito. Yan ang nakikita ko rito. Okay? Pinagtatanong-tanong niya kayo rito. Nagtatanong siya here about you guys, no? Parang energy ng hinahanap rito kayo, no? Pwedeng kung nasan kayo or nagtatanong ng literal sa mga tao sa paligid niya rito. Yung iba pa simple, yung iba nagiging obvious na. Kasi dumadalas na yung pagtatanong, ayan, no? So whatever the case may be, I do see that this is your ex-lover here with the presence of Three of Swords and the Tower, no, sa center ng reading. This person here, nagulat ka na lang, maaring may betrayal dito, nagulat ka na lang, bigla ka niya rito, no, ni iniwan, or nagulat ka na lang na meron siya ritong iba way back then. Okay? May energy rin dito, no, na etong person na 'to ay nakikita niyang big mistake kung sino man yung ka-connect niya na naging dahilan kung ba't kayo nagkasira. Kung ito ay isang third party situation na other woman or other man ang naging dahilan ng inyong hiwalayan. May energy rin dito 'no, na gusto niya ng umalis doon sa person na iyon, sa third person, sa third wheel na iyon 'no. Pero nakikita ko rito na kahit gustuhin niyang umalis doon, hindi rin garantisado na babalik kayo sa piling niya. Yun ang nilalaman ng kanyang thoughts. Kaya nga itong person na 'to 'no, ay may energy rito ng nangangalap ng balita, nagtatanong-tanong, 'yan 'no, naghahanap rito 'no ng parang pampalakas ng loob para buhayin rito ang kanyang, spirit 'no, para, magkaroon rito 'no ng kumpiyansa sa sarili, 'yan 'no. So with this Hierophant energy maaaring ito ay ex-husband, ex-wife mo, puwedeng kasal kayo niyan legal talaga. Yung iba naman maaaring hindi kayo kasal nito pero nakita ko rito 'no na matagal rin kayong naging kayo. Four of Swords energy, may energy rin siya rito na sa panaginip niya lang kayo nakakasama kaya parang mas gusto niya yung natutulog siya.
Kung sino 'tong energy na 'to 'no, parang madalas ko yan napapanaginipan 'no. Yes, kasi mga babes 'no, the effect of that is that kapagka iniisip mo ng sobra-sobra yung tao 'no, nadadala mo siya pati sa panaginip mo. Eh, dahil sobra-sobra ka niyang iniisip araw-araw 'no, nadadala ka niya sa kanyang panaginip 'no, it's true. Okay. So whatever the case may be, just take only what resonates. Now with this Ten of Cups, this person here, no, I wishing for a happy union here with you guys. Okay, and I do see that this person here now looks at you na Empress energy ka na daw. So pwedeng ang energy mo ngayon no ay you are someone here na hindi naman sa tumaas yung standard mo, pero kung ano yung tingin mong best for you at hindi ka nagse-settle for less, yun yung tingin niya rito sa'yo. Tower energy, maaaring may energy rito no na balitang nakakagulat about you na puwedeng dahil sa kanya ritong pagtatanong-tanong ng tungkol sa'yo 'no, ay makarinig siya rito ng balita na hindi rito maging kaaya-aya sa kanyang pandinig. Dahil nakikita ko rito ewan ko, maaaring kasal mo 'yun kasi Hierophant 'no, this is marriage 'no. Maaaring yung balita na yun kasi dito ay ikagimbal niya, ano, ikalungkot niya, ikaiyak niya 'no, ikahagulgol niya with this Five of Swords energy mga babes 'no, okey. Nakikita ko rito na yan yung parang, mababanggit, masasabi ng mga tao sa paligid niya. So puwedeng, okey, maaaring makalapit siya sa'yo dito 'no or dumating yung time kasi timeless tayo dito, puwede nangyari na, sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang 'no. Eh, kapag dumating yung time na ikaw ay, puwedeng malapit niya na ritong matuntun o makita o mahanap 'no or yung iba naman 'di naman talaga kayo hinahanap physically, pero nagtatanong kung ano na ngayon ang buhay ninyo, kamusta na kayo, may tsansa pa kaya makabalik dito. Ang mabubungaran nila ritong nakakagimbal or nakakagulat na balita ay ikakasal ka na sa iba. Okey, interesting. So I do see, yung iba dito doesn't have to be that this is marriage na LGBTQ supporters welcome din kayo. Ibig sabihin 'no, maririnig nila na very committed ka with the new person. Yun yung bagay na makakapagpagimbal sa kanila. Because alam nila kung paano niyo sila minahal, okey? Alam nila kung paano niyo sila minahal. Kaya ngayon na nagmamahal ka na ng bagong tao, mahirap tanggapin iyon kasi alam nilang totoo na yung nararamdaman mo, pero sa bagong tao na. Yun lang, 'di ba? O sige bago natin pag-usapan ito, mabati muna natin lahat. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers sa Training Island Buyers. Maraming po salamat. And kung hindi niyo pa alam, meron pa tayong main channel, The High Priestess, link down below lang sa ating description box. If interesado, click lang yan para makarating kayo there, no? Araw-araw nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. Ito natin gender dito, lalaki, LGBT, kagaya na binanggit ko kanina, lahat kayo welcome mga mahal. And timeless tayo 'no, ibig sabihin nun puwede nangyari na, sa iba nangyayari na, sa iba ay mangyayari pa lang. But here, I do see 'no, that this person here ay, someone na nakikita ko rito na itong person na 'to ay malaki rito yung parang, panghihinayang niya rito sa inyo, okey? Hindi dahil sa may mga nangyari na rito sa inyong mga pagbabago 'no, kung kumbaga parang baka mas gumanda kayo ngayon, mas guwapo kayo ngayon, na hindi yun gano'n kababaw lang 'no. Kasi yung na-realize niya dito, ito talaga ay, major realization with the Hermit 'no. So hindi nagiging mababaw yung dahilan niya rito. Ang nakikita niyang mababaw ang dahilan, siya. Sa nagawa niya ritong desisyon way back then, bakit niya ba yun ginawa? Parang napapaisip siya sa mga mali niyang desisyon sa buhay. So nakita natin dito that with this Two of Swords energy, this person right in here no will remain close up until, matapos kayo rito maikasal sa bagong tao or, pagtapos niyo ritong, makapasok sa isang bagong relationship with a new person, okay. So with the Justice card energy, okay, I do see that this is this person's karma, yan 'no. I do pick up that this person here 'no will ended ang kanya ritong relationship 'no, sa third party, tatapusin niya 'yan, okey. At nakikita natin dito na maaaring mataas ang tsansa na maging single na lamang siya. Kasi wala siya ditong makikita na
ibang, woman or man na puwedeng mahalin kasi maglo-loop in lang na maglo-loop in yung feelings niya sa'yo. In other words, yung focus niya sa love 'no, will stay the same sa iyo kahit na nagmamahal ka na ng iba. Ay, 'di ba? So whatever the case may be, I do pick up that this person here will choose to be single, 'yan 'no. But if given a chance na muli ka rito magbabalik sa buhay niya, okay, this person here 'no, naku baka magtatatalon pa siya sa tuwa. But yeah, this person here 'no, alam niya na ito ngayon. Yung iba hindi pa sila nakikipagkalas dun sa third party pero soon iiwanan din nila 'yun. Kasi they will feel like na parang it's just a waste of their time, mm. To connect with someone na wala naman silang nararamdaman and alam nila na kailangan na nilang tapusin 'yun, okey. So this person here of course dahil tao lang din naman siya will try to fight this. Baka may iba pang tao diyan na baka talagang nakalaan para sa kanya, gano'n yung magiging, twist ng mindset niya rito 'no, and this person here will try to connect with other people but will end up broken-hearted dito kasi nga hindi niya makikita yung, sarili niya 'no, with a new person. Because palagi niyang kukumparahin lahat ng mga blind date man ito or magiging ka-date niya dito, lahat yun ikukumpara niya sa'yo, okey? Lahat yun walang patama, hindi le-level sa'yo, gano'n. So, nakikita ko dito paano siya makaka-move on, eh, lahat na lang dito ng makaka-date niya na ikukumpara niya sa'yo. Siyempre wala talaga ditong makakatalbog sa'yo mare, 'di ba, or pare 'no. Pero yun nga yun 'no, mahirap kasi yun kapagka merong kinukumparahan, okey, na person, hindi ka talaga dito basta-basta makaka-move to the next stage. So, ganun yung nakikita ko sa kanya. Alright. So, nakita rin ako dito ng energy that with the Two of Swords, maaaring meron dito na person na baka mag-cross yung landas nila, like parang may encounter siya dito na I don't know, pero parehas yun konektado sa inyo. Puwedeng like let's say, baka parehas niyo yun friend 'no, nung kayo pa 'no, puwedeng nakilala niyo yung person na yun. May gano'n akong nakikita rito and, um, yung encounter na yun magkakaroon din ng parang siyempre 'no, ay usap muna tayo, kape tayo dun or merienda tayo dun 'no, 'yan 'no. Puwedeng sa grocery 'yan, sa supermarket, mga ganyan 'no. And with that chit-chat, sabihin na nating 15 to 30 minutes silang nag-usap nun 'no, okey. Itong person mo na ito, 'tong ex-lover mo na ito, mas lalo niyang mare-realize rito 'no, na talagang mahal ka niya 'no, kasi manunumbalik dito lahat ng mga ala-ala ninyo because whoever that person na makakausap niya, okey, that person will make him or her realize na sobrang nasayang ka niya. So, bias yun sa'kin Miss yan, hindi naman yun siya bias na tao. Pero nagsasabi lang siya ng totoo kasi gano'n ka niya nakilala kaya gano'n ka rin niya i-dinescribe. Yun yung nakita natin na dito, okey? So yeah, maliban din diyan nakikita ko rin na magpapatuloy rito 'no, na parang yeah, makakatawa naman, makakangiti naman siya rito 'no. Eh, sa kanya ritong life hindi naman siya magiging literal na poker face, pero yung happiness na talagang fulfillment talaga, eh hindi niya yun mararanasan dito kasi nakikita niya lang yun sa piling or sa tabi mo, yun. Ay go, 'di ba? So yung mga babes na initials tayo dito, we have capital letter G, capital letter L, capital letter S, capital letter F, capital letter T, capital letter N, capital letter I, and capital letter E. For small letters, we have A, D as in dog, R for R maaaring dalawa daw ito pero maaaring hindi dikit, Y, S ganun din maaaring dalawa ito. So, we also have here C and last but not least, J. So, ito yung mga nakuha natin dito mga initials mga babes 'no. Nasa inyo pa rin 'yan, mga mahal 'no, pero maaaring makarating sa'yo yung balita talaga na hinahanap ka niya, Malabong hindi yan makarating sa'yo kasi nakita ko rito marami rito magchichika sa'yo ng ganyan.
Okay, so ito yung mga mensahe nakuha natin para sa'yo. Mahalaga na Miriana only for the girls and Yana Duna for the boys. Sarang Hayo Love and Light Kadara. Please to check out our main channel, The High Priestess, link down below lang. No, click lang yan para makarating kayo doon. Agad-agad, di na kayo mamasahe, kiklik nyo lang yan. Sarang Hayo Love and Light. Annyeong.